pakikinig sa pagpapaliwanag ng salita ng ating Panginoong Diyos. Let us pray muna po. Panginoon naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, alam namin na ang salita nyo ang siyang pinakapuso na dapat na naririnig sa kongregasyon na pagtitipon sa araw ng Panginoon. Ngayong umaga, ang salita nyo ay ipapahayag at ipapaliwanag sa pamamagitan ng paggamit nyo sa aking buhay. Nawa po ang katotohanan ng inyong salita ay maihayag sa kalagitnaan ng inyong mga binanal na nagtitipon ngayon. At ang prayer ko po, patuloy po nilang ma-experience ang kapangyarihan ng inyong salita na siyang gumagawa sa aming buong pagkatao, Panginoong Diyos. And we pray, Lord, that your Holy Spirit illuminates our mind and heart sa pamamagitan po ng mga salitang ito na aming matatanggap ngayon. Ang prayer ko po, patuloy na magdala ito ng reformation sa aming mga buhay o pagbabago upang nasa ganon ay malaman namin ang inyong kalooban at masunod namin ang inyong nais na maganap at mangyari po sa buhay naming lahat. All of this ay pinagpipray namin sa inyo, Ma, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Konting taas pa, kulay orange. Okay. Lahat po ng tao ay meron po siyang tinatawag na accountability sa isang tao. Meron po siyang accountability sa isang tao. Halimbawa, ikaw ay nag-work, may accountability ka sa mas nakakataas sa iyo. Kapag ikaw ay isang anak, may accountability ka sa iyong parents. Kapag ikaw ay estudyante, may accountability ka sa teacher mo. So dito pinakikita na ang isang tao ay tumitingin siya sa kanyang gampanin o accountability kung sino yung tao na nagkukuman o nag-uutos sa kanya o sino yung tao na mas nakakataas sa kanya. Nabanggit ko ang lahat ng ito sapagkat sa church, meron tayong dapat na iniisip sa ating mga sarili kung bakit tayo naglilingkod, kung bakit tayo pumupunta sa church, kung bakit tayo nagko-contribute mula sa pinagkaloob ng Diyos sa atin na spiritual gifts and talents or sa mga bagay na pagpapala na binigay niya sa atin, dapat nating maintindihan bakit natin ito ginagawa at kanino natin ito ginagawa. Mga kapatid, sinasumary ko ang mga pangungusap na ito sa isang pananalita, paglilingkod. Kapag alam natin kung sino ang pinaglilingkuran natin sa ating mga buhay, kapag alam natin kung sino ang siyang binibigyan natin ng lahat ng bagay na naiko-contribute natin sa ating iglesia o sa ating gawaing pang-spiritual, at ito ay ina-address natin lahat para sa ating Panginoong Diyos, siguro ho ay magiging masipag ang bawat isa sa atin sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. God required us na maging masipag tayo sa pagganap ng lahat ng gampaning ibinigay ng Diyos sa atin. Sa umagang ito, nais kong bigyan ng kasagutan ang isang malaking problema, hindi lamang ng isang Kristiyanong lokal na simbahan, kundi maging dito sa ating church na ito, na masolusyonan according to the Word of God, na ang lahat ng mga narito na bahagi ng iglesyang ito, ng katawan ng ating Panginoon, ay dapat na gumagawa o gumaganap ng may kasipagan sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya sa umagang ito, ano man ang iniisip mo ngayon, nais kong hikayatin ka na mag-concentrate ka muna sa Word of God na dapat na matanggap mo at marinig mo. At nais ko na hilingin ang buksan mo ang inyong Biblia sa 2 Timoteo, Kabanatang 2. Angat pa ng konti, Timothy. 2 Timoteo, chapter 2. Pakibuksan po, 2 Timoteo, chapter 2. Ang talata po ay 15. 2 Timothy, chapter 2, verse 15. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos
manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na magtuturo ng katotohanan. Ang ating title sa umagang ito, Brethren, Work Hard in the Ministry for God's Approval. Ulitin ko, Brethren, work hard in the ministries for God's approval. Sa Tagalog, mga kapatid, gumawa ng may kasipagan sa mga ministeryong para sa Diyos. Once again, mga kapatid, gumawa ng may kasipagan sa mga ministeryong para sa Diyos. Napakaganda ng 2 Timothy sapagkat ang 2 Timothy, particularly sa chapter 2, verse 15, ay tinatawag na farewell letter ni Apostle Paul. Ito po ay ang kanyang liham pamamaalam sa iglesia ng Efeso na kung saan particularly si Timoteo na napakabatang pastor ay kanyang gustong i-encourage sapagkat si Pastor Timothy ang siyang key leader sa church ng Efeso upang nasa ganon ang lahat ng kapatiran na nasa kanyang pamamahala ay magkaroon ng tinatawag na consistent na paglilingkod at pagganap sa tungkuling tinanggap nila sa Panginoong Diyos. That's why this is a farewell epistle. This is a farewell letter ni Apostle Paul kay Timothy. Now, let us see the context. Pagkatapos po na magbigay ng mga pananalita si Apostle Paul patungkol sa mga bulaang tagapagturo sa mga naunang talata, kasi pag nakakita niyo po yan, nagpakita siya ng mga false teachers na naririto. Like for example, kapag tinignan natin sa chapter 1, hindi verse 15, ang sabi ron, hindi lingid sa iyo na ako'y tinalikdan na ng lahat ng nasa Asia, pati na ni Pigileo at ni Hermogenes. Kapag tinignan pa natin mabuti ito, ay may mga false teacher pa na pinapakita rito sa chapter 2, dito sa context na meron tayo, sa verse 17. Ang mga aral nila ay parang kanser na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga taong ito, sina Himeneo at Pileto. Ang sabi rito, lumihis sila sa katotohanan. Lumihis sila sa katotohanan at sinira nila ang pananampalataya ng iba. Itinuro nilang naganap na ang muling pagkabuhay ng mga patay. So si Apostle Paul, alam niya na nasa isang mapanganib na kalagayan ang iglesia ng Efeso because there are so many false teachers inside the church. Kasama nila sa loob ng simbahan ang false teacher. Si Himeneo at saka si Pileto, doctrinally, nalihis sila. Doon naman sa paglilingkod, sa chapter 1, si Pigileo at saka si Hermogenes ay iniwanan si Apostle Paul sa paglilingkod at nahumaling na sa takbo ng sanlibutan. Nakikita natin ang malaking hamon sa paglilingkod ni ni Pastor Timothy, kung kaya't si Paul, sa kabila na siya ay nasa kulungan, sa dungeon, sa ilalim ng kulungan, dahil naghihintay na siya ng kanyang hatol ng kamatayan, at dito ay pinugutan siya ng ulo, ninais pa niya na bago siya mamatay, alam niya na pag naibigay niya itong letter na ito sa church ng Efeso kay Pastor Timothy, ay mamamatay na siya, mawawala na siya, at ninanais niya na iwanan ng isang salita ng Panginoong Diyos ang lahat ng mananampalataya sa Efeso sa pangunguna ni Pastor Timothy, na ang mga false teachers na nasa loob ng church ay huwag magkaroon ng malaking pinsala sa pananampalataya ng kabuuan ng church. That's why sinasabi niya ngayon na kailangang gampanan ni Timoteo, gampanan ng mga leaders, gampanan ng mga kapatiran sa loob ng Efeso na anumang binigay na ministeryo ng Diyos para sa kanila ay gampanan nila ito ng may kasipagan. Kasipagan na kung saan ay naaayon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya after commenting about false teachers,
In the previous verse, yung binasa ko kanina, si Apostle Paul ay inutusan si Timoteo patungkol sa kanyang sarili. Ano yung patungkol sa kanyang sarili? Worker seeking to please God. Yan yung sinasabi ni Paul. Ang sinasabi niya, manggagawang walang dapat ikahiya. Manggagawang inuuna ang kalwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, in the view of this world, any worker or servants ay nagnanais niya na i-please ang kanyang boss. Kung ikaw ang isang trabahador o empleyado na gusto mo na magkaroon ng performance level upang umangat ka sa posisyon mo, umangat ka sa tinatawag na salary grade mo para tumaas ka, you need to please your boss. Kailangan mong i-please yung boss mo. This is the view of this world. Kailangan nasasatisfied sa iyo yung boss mo para iangat ka niya sa posisyon, para itaas ka niya sa salary mo. If you are not pleasing your boss, hindi ka niya bibigyan ng opportunity na umangat sa iyong trabaho. That is the view of this world. In the same way, sinasabi ngayon dito ni Apostle Paul, any worker or servant of Christ Church should desire to satisfy the expectation of his or her boss. At sino yung boss ni Timothy? Sino yung boss ng mga Kristiyano sa Efeso? Sino yung boss ng bawat isa sa atin? Well, we want to please Jesus as our head of this church. I am not your boss. Wala tayong boss dito. Ang boss natin ay ang ating Panginoong Hesukristo because He is the head of this church. Kaya nga pinapakita ni Apostle Paul dito, worker seeking to please God. Sinasabi niya kay Timothy, sinasabi niya sa church ng Efeso, manggagawa kayo na dapat inuuna nyo na ma-please, maluwalhati, ma-please yung desire ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, Paul knew well that many ways the world can distract a Christian focus. So alam ni Paul, sa panahon niya, na itong mga manggagawa ito, itong mga Kristiyanong ito, pwede silang madistract sa inaalok ng takbo ng sanlibutan. Pwedeng mawala sila sa paglilingkod nila sa Diyos. At yung pinaka-extreme, pwede silang mawala sa pananampalataya nila sa Panginoong Diyos, katulad ni Pigileo at ni Hermogenes, na nahumaling sa takbo ng sanlibutan. Iniwanan si Paul na kanilang pastor na dapat kasamang naglilingkod. Pinagpalit ni Himeneo at ni Pileto ang pagtatapat nila sa Diyos, alang-alang sa gusto nilang mag-level up sa kanilang posisyon. Mga kapatid, gustong ipaalala ni Paul kay Timothy na malakas ang hatak ng takbo ng sanlibutan. Kung ang isang Kristiyano ay hindi magpo-focus sa ating Panginoong Hesukristo na ninanais niyang ma-please ang ating Panginoong Hesukristo, madidistract siya sa kanyang buhay pananampalataya. Mga kapatid, ang mundo na ito na ating ginagalawan ay punong-puno ng kapangyarihan upang tayo ay malayo sa ating Panginoong Diyos. Sa halip na ang ating maging pananaw ay gusto nating luwalhatiin ang Diyos, si Kristo, sa ating mga buhay. And this is the context. Si Timoteo ay dapat na mahamon at ang kabuuan ng iglesia ay hindi lamang maging katanggap-tanggap na manggagawa ng Panginoong Diyos, kundi gumagawa sa tamang motibo kung sino ang kanilang pinaglilingkuran, kung sino ang Diyos na kanilang nais na luwalhatiin. That's why ang sabi niya, who has no need to be ashamed. Sabi ni Paul, kung ikaw ay totoong Kristiyano, kung totoong naglilingkod ka sa Diyos, kung totoong bahagi ka ng katawan ni Kristo, dapat pinaglilingkuran mo sa Panginoong Jesus nang hindi mo siya ikinahihiya. Kaya ang sabi ng verse 15 ay ito ng chapter 2 ng 2 Timoteo. Sabi ron, pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya. So sinasabi ni Paul, walang puwang sa church ang pagkakaroon
na pagiging mahiyain mo o ikinahihiya mo ang buhay, relasyon mo kay Kristo. Kaya nga ho, ang sabi rito sa chapter 2, sa naunang talata, ang sabi ron sa verse 11, sabi rito, narito ang kasibihang mapapanaligan. Kapag tayo'y namatay na kalangit ni Jesucristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Ito yung gusto ko ipakita kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Pinapakita rito na ang isang totoong church, ang isang totoong Kristiyano, ang isang kapatiran na may pananampalataya na si Kristo ang Panginoon, tagapagligtas at head ng ating church, ay isang Kristiyano na handa niyang ipagmalaki ang kanyang relasyon kay Kristo. Hindi niya itinatago, hindi niya kinikimkim, kundi ito ay hayagang ipinapakita niya sa kanyang buhay at pananalita na si Kristo ang kanyang Panginoon. Si Kristo ang kanyang tagapagligtas. That's why sinasabi ni Paul dito, manggagawang walang dapat ikahiya. Sometimes, most of us, marami na tayong friends, pero hindi nila alam na Christian tayo. Why po? Sometimes, kasi nga, kinikimkim natin, tinatago natin, pero this is a reminder for us na if we are genuine Christian, we are not ashamed na ibalandra sa ating buhay na tayo ay totoong Kristiyano. Sabi niya, who has no need to be ashamed. Si Apostol Pablo ay nagsasalita na ang hindi pagiging mahiyain ay 3 beses na niyang binanggit bago pa dumating dito sa Kabanatang 2, ang talata ay 15. Sabi niya dito sa kabuuan ng 2 Timothy, tingnan niyo po yung 2 Timothy 1:8, ang sabi ni Paul doon, kaya't huwag mong ikakahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon. Sabi ni Paul, huwag niyong ikakahiya ang pagpapatotoo ninyo kay Kristo sa iyong Panginoon. Ano ibig sabihin ng pagpapatotoo? Our testify. We need to testify. Kailangan natin binabanggit, kailangan natin ipinapahayag si Kristo sa buhay natin. Kaya mapapansin natin, ang sabi niya sa verse 8 ng chapter 1, kaya huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo mo tungkol sa Panginoon o sa aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Sometimes we want to testify Christ sa buhay natin kasi nga alam natin na baka mag-backfire ito sa buhay natin na ay Christian ka pala, why you are doing all of this na hindi ayon sa salita ng Diyos? O Christian ka pala, bakit ngayon mo lang sinasabi ito sa akin? So sinasabi ko yun dito, mayroong pagtitiis. If we are faithful to confess who is Jesus sa buhay natin, sometimes may mga magiging kaakibat ito na pagtitiis sa atin. Kapag sinabi mo sa mga kasama mo na you are Christian, hindi ka magko-compromise sa mga bagay na ginagawa nila. Otherwise, ikaw ay mapupulaan bilang isang Kristiyano na namumuhay sa takbo at diwa ng takbo ng sanlibutan. Kaya sometimes we are not testifying si Jesus sa buhay natin dahil gusto nating ayunan yung kanilang mga ginagawa at ayaw nating maging killjoy tayo para sa kanila. But Apostle Paul directly commanded to Timothy sa loob ng church, may pagtitiis, alang-alang sa mabuting balita. Huwag mong ikakahiya si Kristo. Ano man ang sitwasyon mo, nasa mataas ka mong posisyon, nasa pinakamababa kang posisyon, you should be faithful to confess and testify who Jesus sa buhay mo. Yan ang pinapakita niya sa 1:8. Sa 1:12, binanggit din ni Paul, dito sa 2 Timothy 1:12, ang sabi niya ay ganito. Now listen, at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Si Paul nakakulong, pero eto ang sabi niya, gayunmay, hindi ko ikinahihiya ang nangyari sa akin sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natityak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya.
Listen to the voice of Apostle Paul. Nakakulong siya. Pero hindi niya sinabing, hiyang-hiya ako na nakulong ako. Sabi ni Paul, iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Nagdurusa si Apostle Paul because of his faithfulness to Jesus Christ. Nakulong si Apostol Pablo because he always testified Jesus. Sinasabi niya, pinatututuo niya si Kristo sa kanyang buhay. And what is the result? Ano yung naging resulta? Kinulong siya. Pero ang sabi ni Paul, gayon may, hindi ko ikinahihiya ang nangyaring ito. Tingnan mo, nakakulong na si Paul, pero ang sabi niya, hindi ko ikinahihiya ang pagkakulong ko dahil kay Kristo. Nakita niyo punto? Tayo konting problema lang, parang nahihiya na tayo na sabihin natin Christian tayo. Sometimes we are ashamed to offend people because ayaw natin sabihin sa kanila yung katotohanan. Huwag mo naman sabihin yan, baka ma-offend yung tao sa'yo. Despite na kailangan mo nang sabihin sa kanya yung gospel, yung katotohanan sa kanya, sisiko pa tayo at sasabihin natin, huwag mo sabihin yan, baka naman ma-offend sa'yo yan. Kaya mga kapatid, Apostle Paul is very faithful when it comes to telling the truth. Si Apostle Paul ay nagsasabi lagi na kahit na makulong ako, basta tinetestify ko si Christ sa buhay ko, alam akong pakialam. Pinanganak si Apostol Pablo to offend people sa pagsasabi niya ng katotohanan. Meron pa sinasabi sa verse 16 ng chapter 1 verse 16. Ang sabi sa verse 16 ay ganito. Now listen. Ang sabi niya, pagpalain nawa ang Diyos ang sambahayan ni Onesiporo, maraming pagkakataon kay kanyang inaliw, hindi niya ako ikinahiya kahit ako'y isang bilanggo. Isipin mo, si Paul nakakulong, si Onesiporo, na kanyang kasama sa gawain, hindi ho siya ikinahiya. Hindi niya ikinahiya si Paul. Tayo, minsan, kapag ka nagsasalita yung kasama natin, parang tayo nahihiya pa na parang, kumare, mayroong isang usapan, yung kasama mo, nagsasalita patungkol sa salita ng Diyos. Di ba parang minsan, nakikiljuyan pa tayo, turn off pa tayo, na sinasabi niya yun. Halimbawa, nag-iinuman, sinasabi niya yung salita ng Diyos. Parang nahihiya tayo sa kasama natin, at sasabihin natin, wala ka sa tamang oras, huwag mo sabihin ito sa atin. Si Onesiporo, hindi. Hindi niya ikinahiya si Paul. To the extreme na alam niya na nakulong si Pablo, pinagmamalaki niya si Pablo na nakulong ito dahil sa paninindigan at pagpapahayag at pagganap niya bilang lingkod ni Kristo sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos. Mga kapatid, during times of suffering, Apostle Paul felt the needs to emphasize boldness in faith to those tempted to avoid hardship and persecution. So sinasabi niya ngayon, si Pablo, sa panahon na may kahirapan, sa panahon na dumaraan siya sa suffering, ramdam ni Apostol Pablo, kailangan niyang bigyan ng diin, bigyan niya ng katapangan sa pananampalataya, ang sino mang natutokso na alisin ang paghihirap at persecution sa kanila alang-alang kay Kristo. Pag si Paul ngay tinanong mo, para sa kanya, yung pagkakulong niya, nung sinusulat niya yung Timoteo, nakabuti pa. Bakit? Kasi nakarinig yung mga nando sa kulungan. Nothing happened apart from God's plan and purpose para kay Paul. Kay Paul, sinasabi niya lagi, walang nangyayari. Walang nangyayari sa buhay ni Apostle Paul nang hindi nagdaan sa panukala at layunin ng Diyos na dapat maganap sa kanya. Kaya mapapansin natin siya na yung nakakulong. Abay, siya pa po yung nag-challenge kala Timothy. Siya pa yung nakakulong, siya pa yung nag-challenge sa mga mananampalataya ng Efeso. Why? Because Apostle Paul felt in his heart na ang mga tao, kapag mayroong persecution, kapag mayroong suffering, kapag may dinadaanan sa buhay, nawawala na po ng lakas ng loob. Nagampanan ang ministeryo na ibinigay ng Diyos sa kanila.
Nawawala ng lakas ng loob, nanghihina ang pananampalataya, na magpatuloy sa buhay pananampalataya kay Kristo despite na mayroon mga pangyayari sa kanyang buhay, nararamdaman ng tao ito. That's why Paul always reminded itong sila Timothy na maging tapat kayo. Sabi niya, pagsikapan nyo, huwag kayong mahiya. Gampanan nyo yung pagiging Kristiyano nyo, gampanan nyo ang pagiging lingkod nyo ng ating Panginoong Diyos. So yun yung gusto ipakita ngayon dito. Kaya, dinidesire ni Paul sa kanya ngayon, sa church, kala Timothy, ito yung nire-remind ng Lord sa inyo. And what is the reminder of God sa church ng Efeso? What is the remind? Nire-remind tayo ngayon ng Diyos sa atin ngayon dito bilang isang church. Ako na pastor ninyo, meron tayong council, may mga kapatiran tayo as a one church, as a one family, spiritual family. What is the challenge of the Word of God na ating dapat matanggap ngayon? Dito po sa chapter 2 verse 15 ng ikalawang Timoteo, sa English, sa New Living Translation, ang sabi rito, work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Be a good worker, one who does not need to be ashamed, and walk correctly explaining the word of truth. Eh medyo mabigat work hard. Pag sinabing work hard, ano ba ibig sabihin nito? Hard, di ba? Sa Tagalog, ang sabi rito sa Magandang Balita Biblia, pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya, at dapat magturo ng katotohanan. Now, mga kapatid, ang tanong ngayon sa atin ngayon ay ito. Sana maintindihan natin ito. Ano-ano ang palatandaan na ikaw ay mahigpit na gumagawa para sa ministeryo o pagiging kabahagi mo sa church ng ating Panginoong Jesucristo? Ano ang makikitang palatandaan? Now, makikita natin dito, yung word na ginamit ay ito. Work hard sa English. Tingnan niyo po ang inyong Biblia. 2 Timothy 2:15. Sabi doon, work hard. Sa Tagalog po, mahigpit na gumagawa. Medyo yung word, yung hard, mahigpit, yung masipag na gumagawa. Sa Magandang Balita Biblia, ang sabi ron, pagsikapan. Now, listen. Bigyan ko kayo ng konting word na ginamit sa original language in Greek, dolia esklepe. Ang ibig sabihin po ng dolia esklepe, literally means great effort. Kapag sinabi pong work hard, ang ibig sabihin, great effort. Pag sinabing great effort, ibig sabihin po nito, yung effort talagang binuhos mo. Yung pinakamainam na lakas mo, na kakayanan mo, ibinuhos mo. Eh, saan po ba ginagamit yung word na great effort? Saan po ba ginagamit yung salitang work hard? Hindi ho ito para sa mga tamad. Hindi ho ito para sa ayaw magtrabaho. Dahil pag narinig mo yung salita ng boss mo, one of the qualification na ini-hire namin sa company namin ito, may katangian siya na siya ay nagtatrabaho ng masipag. Maririnig mo yung salitang work hard. Maririnig mo yung salitang dapat may great effort ka. Ito ho ay ginagamit saan? Sabi ho ng aking pag-aaral, ginagamit po ito sa trabaho. Ginagamit po ito sa job, ginagamit po ito sa work, ginagamit po ito sa business, ginagamit po ito sa duty. Eh kasi pagka di ka naging nag-work hard, eh wala hong magiging kita yung company. Tama po ba? Walang mapuproduce na malaking kita, walang tinatawag na ROI, Return of Investment. Walang babalik sa kanila. Kaya itong salitang work hard, kaya itong salitang great effort, ginamit daw ito sa salitang sa job, sa work, sa business, sa duty. So kung ang duty mo ay sa trabaho, ito yung duty mo. Ay, sinasabi rito ng boss mo, kailangan may makita ako na resulta ng iyong ginagawa. Kung ikaw ay mayroong business,
Ang gusto mo, sa marketing natin, tumiba-tiba tayo kasi ito yung kailangan maging return ng investment ko dyan. Ito yung dapat na maging kita ko dito. Ito'y ginagamit din sa work. Mamaya makikita natin kung saan ito ginamit. So, ibig sabihin, it is the means of work. Kapag sinabing work hard, ginagamit ito sa trabaho, ginagamit ito sa paghahanap buhay, sa negosyo, sa tungkulin na mayroon ka. Ay ang sabi nga rito, it is the means of work and the word hard. Tingnan niyo yung salitang hard. Embracing and accepting difficult situation and not easily broken. Kapag narinig natin yung salitang work hard, kapag narinig natin yung salitang masipag, ang ibig sabihin nito, ito ay pagpapaliwanag na niyayakap mo at tinatanggap mo ang isang mahirap na sitwasyon at hindi ka madaling manghina. Yun ang ibig sabihin po. Kaya sabi niya ngayon ni Paul kay Timothy, yes, you are now in the job. You are now in your work. You are now in your business. You are now in your duty. And your duty is to be not ashamed to testify Jesus. Gampanan mo ang tungkulin mo sa Panginoon. That is your duty, that is your job, that is your business. At yan yung sinasabi niya sa kabuuan ng church ng Efeso. Meron tayong gawain, meron tayong tungkulin. Hindi nyo pwede sabihin kay Pastor Fernand lang ito sinasabi. O sa may council lang ito sinasabi. Ito po ay sa kabuuan ng loob ng simbahan. This work hard was explained by Apostle Paul. Ano yung in-expect ni Paul sa church na dapat ginagawa? Kasi hindi po ito kaya sabihin ni Paul kung hindi niya ito ginagawa. At di ko rin po ito kayang ituro sa inyo kung hindi ko ito ginagawa. Ang sinasabi ngayon ni Paul, meron ako sa iyong ibibigay, Timothy, na pwede niyong pamarisan sa inyong kasipagan, sa trabaho, sa Panginoon, sa inyong business para sa Panginoon, sa inyong work para sa Panginoon, sa inyong duty para sa Panginoon. At yan po ay makikita natin dito sa chapter 2. Sa chapter 2, bago niya sinabi ang verse 15, meron ng set of example si Paul sa mga Kristiyano kung sino ang pamamarisa nila sa kanilang pagiging masipag, sa kanilang pagiging magpagkaroon ng work hard sa kanilang mga buhay o pagsisikapan. Sa 2 Timothy chapter 2, meron pong nakalagay. Sa verse 3, sabi rito, sa chapter 2 verse 1, ngunit Timoteo anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo sa mga taong mapagkakatiwalaang magturo naman sa iba. So there are delegation of training. May delegation ng pagte-training. Nakita nyo? Dapat, sinasabi niya, Timothy, hindi mo dapat dalahin ang bigatin sa loob ng church. Tama po ba? Hindi mo dapat. Para sinasabi rito, Fernand, yung gawain niyo sa church na yan, hindi mo kayang pasanin lahat yan. Okay yung punto? Kailangan mong magsanay. Kailangan mong mag-train. Kailangan mong mag-delegate. Kailangan mong ipaunawa sa mga kapatiran na lahat kayo dapat bumubuhat ng gampanin at responsibilidad sa loob ng iglesia, sa loob ng ministry. Nakakita na ho ba kayo? Sa Facebook, meron ako nakita, tuwang-tuwa ako, nagbubuhat ng bahay, yung bayanihan. Eh habang nagbubuhat yung mga kasama siya, nakabitin siya. Meron po bang ganon? Hindi ho bayanihan yung ganon. Si Pablo, sinasabi niya, lahat dapat sa loob ng church bubuhat. Amen po ba? Lahat dapat sa loob ng church mayroong kakayanan sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. That's why in verse 1 and 2, sinasabi niya, ngunit Timoteo, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo sa tao mapagkakatiwalaang magturo naman sa iba. Ay,
This is the motivation of Apostle Paul kay Timothy, na Timothy, yung wisdom na meron ka, wag mo lang sarilinin yan. Yung may gifts na meron ka, yung talents na meron ka, wag mo sarilinin yan. You need to train someone sa loob ng church. Kung maaari ng lahat ng kapatiran sa loob ng church, para sila ay maging accountable and responsible when it comes to saan? Sa loob ng church. At nagbigay po siya ng halimbawa. Sa verse 3, eto ho, yung sinasabi natin dito na work hard. Ang sabi ng verse 3, magpakasakit ka. Ano ba yung ibig sabihin na magpakasakit? Pag sinabi ko sa inyo, magpakasakit ka, Timothy, sa paglilingkod sa Panginoong Diyos, sasabihin ni Timothy, Papa naman, yung salitang magpakasakit, mahirap yan. Di ba? Pero ano ba ginamit ni Paul? Magpakasakit ka. Ano yung ginawa niyang halimbawa? Tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Ano yung kawal? Soldier. Meron bang naging sundalo na hindi nagpakasakit, na hindi nagtiis? Meron bang naging pulis na hindi nagdaan sa training? If you want to be a soldier, if you want to be police, kailangan po na ihanda mo ang iyong sarili. Tama po ba? So, sinasabi niya, ang word na work hard, kinukumpara niya sa isang soldier, sa isang sundalo. Sabi ni Pablo ngayon, ikaw, Timoteo, kayong mga mananampalataya, sundalo kayo ni Kristo. At kung sundalo kayo ni Kristo, you are always ready and engaged to warfare, to battles. Sa lahat ng pwedeng maging oposisyon ng salita ng Diyos sa loob ng simbahan o sa mga kapatiran nyo, handa nyong ipagtanggol ang Ebanghelyo ni Kristo, handa nyong ipagtanggol sa mga false teacher ang inyong iglesia ng Efeso. Soldier. Ano ba yung trabaho ng soldier? Tagapag. Tanggol, di po ba? Taga-depensa. Soldier, di ba? Sabing ganon, ang pulis daw, peace and order. Ang sundalo daw, warfare. Kaya sabi nilang ganon. Saan man ito, maliwanag na sinasabi na mayroong responsibility ang lahat ng mananampalataya, especially yung pastor, yung mga leader, sa church ng ating Panginoong Diyos, because the soldier, ang siyang magpuprotekta saan? Sa church. Kaya ang sabi niya, magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niya sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno. So, sino yung gustong i-please ng soldier? Kaya nga, di ba, pag general ka ng Philippine Army, general ka ng ikaw yung pinaka-general ng PNP, you are accountable to the President. Tama po ba? Kaya nga, pag sinabi ng Presidente, abay, parang kung titingnan natin, kumukwit yung mga quit at gagawin nila yung pinagagawa Why? Because the commanding officer na pinakamataas sa kanila ay wala pong iba, kundi ang Presidente. That is the chain of command. Kaya hindi sila pwedeng even di ba, sa mga LGU. Sino yung boss ng mga hepe ng mga LGU? Di mayor. Di po ba? Ang ibig sabihin natin dito, may chains of command. Kaya nga sinasabi ngayon dito, yung binanggit ni Paul dito, yung sundalo, ano'y gagawin daw? Gusto nilang i-please. Gusto nilang maparangalan. Alin? Yung kanilang pinuno. Sino ba yung pinuno natin dito? Hindi nyo po ako pinuno. Ang pinuno nyo po natin dito, si Kristo. Amen? At sino yung gusto natin ma-please? Sino yung gusto natin maparangalan? Si Kristo po. At kung gusto natin maparangalan si Kristo, ang sabi ngayon dito, work hard. Amen po ba? Gusto ba natin maparangalan si Kristo? Kampanan mo yung pinagagawa ng Diyos sa iyo. At yung pinagagawa ng Diyos sa atin dito, ano yon? Lahat tayo maglingkod sa Panginoon. In the capacity that He has given to us in our spiritual gifts and talents na meron tayo.
Because we are one body, lahat tayo magpapunction to please Jesus sa buhay po natin. So one of the example of Apostle Paul to Timothy and to the leader of the church and to the church sa kabuuan ay work hard katulad ng soldier. Pangalawa, in verse 6, in verse 5, hindi magtatagumpay ang isang manlalaro kapag hindi siya sumusunod sa mga palatuntunan o tuntunin. Ano po ito? Pinakikita dito, the athletes. Di ba? Ang atleta. So, may atleta tayo rito, di ba? So, kapag atleta ka, hindi ikaw ang nasusunod sa training. Nasusunod ba sa training yung atleta o yung coach nila? Correct me if I am wrong. Kahit nga ho yung magaling na boxing natin na tatakbo ulit senador hindi siya pwedeng minsan pinapalo siya rito, di ba? Ganon siya ng ganon. Susunod ka talaga sa palatuntunan, hindi ikaw ang masusunod. Yung trainer mo ang masusunod sa'yo. Amen? Athlete. So, yung athlete, hindi ka magtatagumpay, hindi ka magiging kalugod-tugod, hindi ka mananalo if you have not disciplined yourself when it comes to the athlete. So, sabi ganon, yung atleta, kaya ang sabi niya, hindi magtatagumpay ang isang manlalaro kapag hindi siya sumusunod sa mga tuntunin. So, ano yung kailangan mo? Para masunod mo yung mga tuntunin, work hard. Amen? Work hard. Pangatlo, ang sabi niya rito, farmer. Tingnan nyo ang sabi rito, sa verse 6, ang magsasakang nagpagal, ang may karapatan sa unang bahagi ng ani. Ano ba ibig sabihin ng magpagal? Nagtrabaho. Ang farmer, siya yung pinaka-disiplinado when it comes to the work. Bakit? Kung hindi ka talaga prepare as a farmer po, sasabihin mo, nakakadiri naman yung putek, di ba? Napakainit naman. Iitim ako dyan, hindi mo pwede yung ganun Ibibigay mo yung buong sarili mo, init, lamig, putek, lahat mararanasan mo. Ito yata ang pinaka, sabi nga ng iba, trabaho sa lupa, ang pinakamahirap sa lahat daw. Tama po ba? So sinasabi ngayon dito, ni Apostle Paul, ang dapat na maintindihan natin, tingnan mo ang magsasaka. Ang magsasaka, napaka-hard worker nila. Tingnan mo ang magsasaka, meron silang pagsisikap. Tingnan mo yung magsasaka, trabaho nila yan. Para sa puso nila ginagawa nila yan. Yan yung business nila, yan yung duty nila. Kaya sila, niyayakap nila, tinatanggap nila, anuman ang mahirap na sitwasyon, hindi sila nag-give up sa kanilang dinadaanan, sa kanilang pagtatrabaho. Sa bukirin, sa pagiging atleta, sa pagiging soldier, hindi sila easily mabobroken sa kanilang mga ginagawa sa kanilang buhay. So yun yung gusto ipakita sa atin ngayon dito. Kaya pinapakita ni Paul ngayon sa atin dito, work hard. Amen? Paul give the purpose of hardworking workers of Christ in Christ Church. 2 Timothy chapter 2 verse 10 to 13. Pinakita ho dito sa chapter 2 verse 10 to 13 na maliwanag. Sabi rito sa verse 10, pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay. So nagtitiis si Paul. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay. Alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamuri sila ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Verse 11, narito ang kasabihang mapapanaligan. Kapag tayo namatay, nakalangit ni Kristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil din niya tayo. So that is the motivation of Apostle Paul, why he had been hard work in the ministry na binigay ni Kristo sa kanya. Dahil ang pinag-uusapan ngayon dito, impyerno't langit. Kaya mga kapatid, be thankful. Pagka mayroong manggagawa na napakasipag sa gawain ng Panginoong Diyos. Sabi ni Martin Lloyd-Jones, the highest calling in this world is those who are preacher and preaching the gospel.
Bagamat sa aking pananaw, tingin ng mundo, ang pastor, ang manggagawa, ang naglilingkod sa Panginoon, ang napakababang tingin nila, tingin lang nila yun. Pero in the eyes of the Lord, ang pinakamataas na panawagan sa mundong ito ay ang maglingkod ka kay Kristo. Everything is vanity. Napag-aralan natin sa mga ngaral. Under the sun, everything is vanity. Sa ilalim ng araw, lahat ng bagay dito ay walang saysay. Kahit na sabihin mo na may bachelor ka, may masteral ka, may 3 kang doctorate, lahat na nasa iyo, in the eyes of the Lord, kung gagawitin mo ang lahat ng ito na hiwalay sa paglilingkod sa Panginoong Diyos, I think your title is temporal dito sa mundong ito, bagamat yung applause ng mga tao, pinapalakpakan ka, tinitingnan kang maganda, this is a temporal. But in the eyes of the Lord, kahit hindi ka nakapag-aral, kahit wala ang bachelor, kahit wala ang masteral, kahit wala ang doctorate, kung ikaw ay naglingkod sa Panginoong Diyos ng may tamang puso, in the eyes of the Lord, you are a great man and woman by the grace of God. Amen? Nakita niyo si Peter. Sino ba si Peter? Di ba mangingisda? Nakita niyo? So, mapapansin natin sa Panginoon, pinapakita niya ngayon dito sa atin na we need to be thankful kapag may naglilingkod sa Panginoong Diyos. We need to be thankful kapag mayroon nag-aalaga sa atin spiritually. Nakuha niyo yung punto rito? Because what is important, most important sa buhay po nating lahat dito ay walang iba kundi ang spiritual na aspeto ng buhay natin. So mga kapatid, work hard. Work hard like a soldier, like athlete, like farmer sa buhay po natin. At wag po natin ikahihiya ang pagiging Kristiyano natin. Maglingkod po tayo ng tapat sa ating Panginoong Diyos. Gampanan niyo po ang inyong trabaho, gampanan niyo po ang inyong negosyo, gampanan niyo po yung responsibility na mayroon kayo, pero wag po natin kalilimutan ang panawagan ng Diyos sa ating lahat. Amen po ba? Na may panawagan ng Diyos sa atin. At ang panawagan ng Diyos sa atin, whatever we do, in deeds and word, we will do it for God's glory. At kapag ginagawa natin yon, alam natin na paglilingkuran natin si God. And specifically, kailangan natin siyang paglingkuran in our community, as a church, as a family. Maglingkod po tayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi lamang po sa panahon na sagana tayo, tahimik ang buhay natin, sa kalagitnaan din po ng pagsubok at problema ng buhay natin, paglingkuran po natin ang Diyos sa buhay natin. One of my hero now, sa pagtingin ko sa mga naglilingkod sa Panginoon, si John MacArthur. John MacArthur is 86 yata o 85, pero inooperahan siya ngayon. Pero pag nakita mo siya, yung buhay niya, yung kilos ng biyaya ng Diyos, kumikilos sa kanya, magre-retire na siya. I mean, walang retirement sa kanya. Pinaglilingkuran niya ng tapat ang Diyos sa kanyang buhay. Kahit ngayon, parang inoperahan na siya, nasa isip pa rin niya yung paglilingkod niya sa Panginoong Diyos. So ano ibig sabihin? In the ministry, in our Christian life, there is no retirement when it comes to our service to the Lord. Amen? Lahat tayo ay sama-samang maglingkod sa Panginoon. So mga kapatid, work hard. Ang gusto ng Panginoong Diyos, kung masipag ka sa pag-aaral mo, kung masipag ka sa trabaho mo, kung masipag ka sa negosyo mo, kung masipag ka sa dinelegate sa iyo, sa trabaho, sa pamilya mo, sa anumang meron ka, kung masipag ka, maganda po yan. Pero wag po natin kalilimutan ang impact sa church at sa spiritual na aspeto ng pagiging work hard, pagiging masipag po natin sa gawain ng Panginoong Diyos ay hindi po nasasayang. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa inyo, nakikiusap ako sa inyo. Ano sabi ko? Maging masipag kayo. Romans 12 yun, pero yung 15:58, magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoong Diyos.
yamang nalalaman ninyo na ang inyong ginagawa ay hindi nasasayang o nawawalan ng kabuluhan sa Panginoon. Amen? So, walang kabuluhan. So, kapatid, work hard to the ministry of the Lord. Katulad ng pasimula ko kanina, gagawin lang po natin ito kung alam natin kung sino ang pinaglilingkuran natin. Amen? Gagawin lang po natin ito kung alam natin kung kanino tayo nagpapakasipag na maglingkod sa ating church. Ay kung kayo ho ay nagpapakasipag dahil lang sa tao, hindi nyo ho maipagpapatuloy yan. Pero kapag kayo nagpapakasipag sa gawain ng Panginoon, dahil kay Kristo, dahil sa Diyos, dahil mahal niyo po siya, dahil alam mo yung purpose ng Diyos sa buhay mo, ano man po ang daanan mong pagsubok at problema, gagawin mo ito. Because you want to please your boss, and your boss is Jesus Christ. Amen? So, mga kapatid, gamitin natin ang ating mga sarili para sa Panginoon. Let us pray. Panginoon naming Diyos na banal, maraming salamat sa mga salita nyo na aming natanggap. And I pray na patuloy nyo po itong pagpalain sa aming pong mga puso, sa aming mga kalooban, na maunawaan namin, Panginoon, na sa pagiging Kristiyano namin, we have responsibility and accountability. And that accountability is to serve para sa inyo, maglingkod para sa inyo, at patuloy namin gamitin ang aming mga buhay spiritually, physically, and practically sa buhay po namin dahil ito ang pinaka ninanais nyo na baganap sa aming mga buhay. As a one church, as a one family, I pray, Panginoon, na nawa po ay laging sumagana ang inyong biyaya upang maalala namin palagi ang mga natutunan namin ito. I-apply po namin ito agad sa buhay namin at pag naming hayaan na maagaw ng damdamin, ng takbo ng sanlibutan, ng gawa ng kaaway, kundi gampanan namin ngayon na ang lahat ng ito sapagkat nais nyo na ang mga salita nyo ay maging powerful na siyang nagdidikta sa buhay namin, sa paglilingkod at pamumuhay namin sa inyo. Maraming salamat po. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen.